Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ang pag-uusapan natin ay yung mga possible na dahilan kung bakit na kahit na naka-inverter ka na aircon ay mataas pa rin yung konsumo mo sa kuryente. So etong video na to ay para dun sa mga nagtataka kung bakit na kahit na naka-inverter na sila ng aircon or nagpalit na sila ng aircon ay mataas pa rin yung konsumo nila sa kuryente. So gumawa ako ng mga list. Ito panoorin nyo. Baka yung problem nyo ay nandito kaya mataas pa rin kumonsumo ng kuryente yung inverter na aircon nyo. At para din sa mga bago lang na nagbabalak bumili ng aircon, panoorin nyo din to para in the future maiwasan nyo yung mga ganitong mga problema. So disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa na-experience ko, mga na-search ko. Kaya kung meron man akong masabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. So pwede din kayong mandagdag dito kung meron pa kayong gustong idagdag para sa mga list na to after nyo mapanood. Yan. So kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Yan. So kung meron kayong mga question, suggestion, or gustong pagawa ng content, paki-comment na lang sa comment section. Okay, start na tayo. So itong mga possible na dahilan kung bakit na kahit na naka-inverter ka na aircon ay mataas pa rin yung konsumo mo sa kuryente. Lalo na sa mga newbie. Ito, panoorin nyo guys. So yung una natin, size of the air conditioner. So baka yung nabili mo na aircon ay maliit dyan sa kwarto mo. So itong lagi ko sinasabi to dito sa mga videos ko. Lagi kong pinapaalala na kapag bibili kayo ng aircon, dapat siguraduhin nyo na tama yung sukat ng room nyo sa pipiliin nyo na aircon kung ilan yung horsepower. So paano nyo ba malalaman kung alin yung swak na aircon para sa room nyo? So sa mga aircon kasi, sa mga brand, meron silang kanya-kanyang chart. Yan, tulad ng nakikita nyo dito. Yan. Ganyan yung mga chart nila. Tapos nandito yung recommended na sukat or horsepower ng aircon. Tapos ito yung sukat. So ito nga pala, paalala lang. Itong recommended na to kung walang heat load yung room nyo. Okay? Kung halimbawa, 9 to 10 square meter yung room nyo. Tapos yung recommended niya ay 0.6 horsepower. Kung walang heat load. Ano nga ba yung mga heat load? Yung mga heat load, yun yung mga appliances. Yan. Tapos, kung yung room nyo ay direct sunlight, yung mga nagpo-produce ng init sa room nyo. Kung ilang kayo dyan sa room na matutulog, yan kasi yung katawan natin, nagpo-produce ng init yan. So, kailangan nyo din i-consider yon. Kung meron kayong mga ganon, taasan nyo ng konti yung horsepower ng aircon nyo. Okay? Tapos, sa mga chart na ganito, dapat mag-base kayo dun sa chart mismo ng brand na napili nyo. Huwag kayong magbe-base sa ibang chart ng brand. So, kailangan, halimbawa, yung napili nyo ay Colin, dapat sa chart ng Colin dun kayo mag-base. Huwag sa ibang brand. Okay? So, napaka-importante nito, dapat sa pagpili pa lang ng aircon, kung ilang horsepower, dapat tama na. Kasi parang hindi ka rin naka-inverter pag ganun. Okay? So, next tayo. Yung number 2, masyadong mababa yung temperature ng aircon mo. So kapag sobrang baba ng temperature ng aircon mo, mataas kumonsumo ng kuryente yan. So sabi, yung recommended daw para matipid yung aircon natin, ilagay lang sa 24 to 26 degrees. So yun yung sabi nila, yun yung recommended na temperature para makatipid. So kung hindi pa kayo nalalamigan sa 24, pwede nyo pang ibaba hanggang 23, hanggang 22. Pero wag nyong ibababa ng sobra, yung isasagad nyo hanggang 16. Wag ganon, 17, wag ganon. Kasi mataas magkonsumo ng kuryente yan kahit na inverter pa yan. So kailangan wag masyado mababa yung temperature. So kasi yung iba, ang gusto nila ay malamig na malamig tapos magkukumot sila. E di parang nagsasayang ka lang ng kuryente nun. Okay? So, dapat wag masyadong mababa. Okay? Lalo sa mga newbie, masyado nilang binababa yung
temperature nila, ginagawa nila 16 para sobrang lamig tapos magkukumot sila. Okay, wag ganun. Okay guys, para makatipid tayo. Kasi pag bumababa yung temperature, tumataas din yung kuryente. Yan. Okay, so next tayo. Poor maintenance. Yan, yung iba, yung tamad magpalinis dyan at tamad maglinis ng filter. So, dapat panatiliin natin yung aircon natin na malinis para mabilis magpalamig. Okay? Tapos, lagi nyong lilinisin yung filter. Ang recommended nila nagpapa-cleaning ng aircon ay nasa 6 months, every 6 months. Or iba, mga 4 months, ganun. Okay? Kailangan laging malinis yung aircon para mabilis magpalamig. Kasi yung mga dust dyan, yung mga dumi, kapag kasi umaandar yung aircon, tapos pag nahihirapan pumasok yung hangin, yan, nahihirapan din yung compressor na palamigin yung room natin. Tapos yung iba, yung sensor natatakpan ng mga alikabok, kaya kahit na malamig na yung room natin, hindi pa rin tumitigil yung compressor. Kaya dapat panatiliin natin na malinis yung aircon natin, huwag natin pabayaan. Okay? Huwag tayong tamad na maglinis ng aircon para makatipid tayo sa kuryente. Okay? Baka isa to sa dahilan kung bakit na kahit na naka-inverter ka, ay mataas pa rin yung konsumo mo sa kuryente. Okay? Next tayo. Insufficient insulation. So baka yung room mo naman, kaya mataas magkonsumo ng kuryente yan, kahit naka-inverter ka, ay may mga butas dyan na nakakalabas yung lamig. So, inspect mo yung room mo dyan. Lumabas ka, tignan mo sa kamay mo. Ay, lagay mo yung kamay mo sa mga butas-butas. Baka meron kang maramdaman na lamig dyan. So, ibig sabihin, lumalabas yung lamig dyan. So, sayang yan. Lalo na sa mga pinto, lumabas ka sa mga side. Lumabas ka sa room mo, tapos ilagay mo yung kamay mo sa side ng pinto. Yung sa mga, yan, sa mga side ng ganyan. Dito. Ilagay mo yung kamay mo, tapos kung meron kang maramdaman na lamig dyan, so ibig sabihin lumalabas dyan yung lamig, pati din sa baba ng pinto. So ako kasi naglagay ng mga ganito, yung mga foam, yan, sa singit ng pinto, yan, tapos sa mga bintana, sa singit din, maglagay kayo ng mga ganyan. Okay, so ako naglagay ako ng ganyan, pati yung sa baba ng door, naglagay din ako para hindi lumabas yung lamig. Pati dun sa singit mismo ng aircon, maglagay kayo ng mga foam doon kung merong kayong nakikita dyan na kahit na maliit na butas yan, malabas din yung lamig dyan, so sayang din yan. So dapat talaga tama yung insulation ng room natin para hindi lumabas yung lamig at hindi laging umaandar yung compressor natin. Okay? Yan. Baka yun yung isa sa dahilan kung bakit mataas pa rin yung konsumo mo sa kuryente kahit na naka-inverter ka. Okay, next na tayo. Yung electricity rate. So, check nyo din yung electricity rate sa lugar nyo. Kaya baka dahil mataas pa rin yung kuryente mo compared dun sa nakaraan na hindi ka naka-inverter, tapos lumipat ka ng inverter at nagtaka ka ba't tumaas, check mo din yung electricity rate sa lugar nyo. Check mo yung bill nyo. Check mo yung Facebook feeds nung kung anong electricity provider yung nandyan sa lugar nyo. Kung Meralco. Check nyo yung kilowatt hour kung magkano. Okay? Kung mataas yung kilowatt hour, of course, mataas din yung kuryente mo compared dun sa nakaraan na bill mo. Check mo din dyan sa bill, nandyan yan, kung ilan yung kilowatt hour sa lugar nyo. Okay? Check mo din yan. Next na tayo. Number 6, yung climate. So baka dahil mataas yung kuryente mo, mataas yung bill ng kuryente mo, dahil mainit lang talaga. Kasi pag mainit talaga, nahihirapan yung aircon na i-maintain yung lamig sa room mo. Normal lang yun sa mga aircon, lalo na pag summer, sobrang init. Kasi naglalaban yan, yung init tsaka yung lamig na pinoproduce ng aircon. Hanggat merong na-titrace na init kasi yung aircon natin, aandar yung compressor.
Okay? Dahil under yung compressor, tataas yung electricity rate natin. Okay? Baka pag summer, kung mapapansin nyo, mataas yung bill natin sa kuryente. So, tignan nyo din yan. Kasi naglagay ako ng thermometer sa mismong room tsaka mismong labas para ma-monitor ko din kung ano yung temperature sa labas tsaka sa room ko. Kung mainit ba talaga kaya laging umaandar yung aircon or yung compressor ng aircon. Okay, check nyo din yan para lang ma-monitor nyo kung talagang yun yung dahilan kung bakit mataas pa rin yung kuryente nyo kahit na naka-inverter ka. Okay, yung last natin. Yan, baka dahil mataas pa rin yung kuryente mo, hindi dahil dyan sa inverter aircon mo. Baka dahil yan sa mga appliances, sa ibang appliances nyo. So check nyo din yung ibang appliances nyo, baka luma na. Kasi pag luma na yung appliances, talagang mataas magkonsumo ng kuryente. Yan. Kung kailangan magpalit ng inverter ref, kung may budget. Yan. So yung mga mataas na magkonsumo ng kuryente dyan, yung mga nagpo-produce ng init tsaka lamig. Yung mga ref, yung mga plancha, yung mga water heater, yan. Basta yung mga nagpo-produce ng init, yung mga oven, yan. Yan yung mataas magkonsumo ng kuryente. So ako kasi, chinek ko lahat ng appliances namin. Gumamit ako ng power reader, yung Omni. Yun yung ginagamit ko. Ginamit ko yun sa mga ibang videos ko dyan sa channel ko. Yung Omni Power Reader, ginamit ko yon para i-test yung mga appliances namin. At meron ako nalaman yung 3 electric fan namin, sobrang taas magkonsumo ng kuryente. So ginawa ko, pinalitan ko. Kasi yung konsumo ng kuryente nila halos doble ng dalawang electric fan. Katumbas siya ng 2 electric fan. Kaya yun, pinalitan ko yung 3. So ngayon okay na, medyo bumaba na yung kuryente namin. Okay? So yan guys, sana nakatulong tong video na to. Kung meron kayong gustong idagdag pa sa mga ito, paki-comment na lang sa comment section. Yan. So kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. So kung meron kayong question, suggestion, or gusto pagawa ng content, ilagay nyo lang sa comment section. Yung Facebook page natin, dyan meron na akong Facebook page, paki-support na lang ako doon. Okay guys, hanggang dito na lang guys. Kung kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga video. Okay, maraming salamat sa panonood. Bye!